Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Liliit lalo ang mundo ni Carlos. Ano kaya ang ginawa niya kay Moira? Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Nasundan ni Carlos si Moira sa kondo ni Zoe. Tiyempo naman na maiwan mag-isa itong si Moira sa kondo. Kaya naman kinuha ni Carlos ang pagkakataon na harapin ulit si Moira nang malaman kung saan nga ito tutuloy. At nakita nga na umalis ulit itong si Zoe para bumalik ng Apex. Binubuksan ni Carlos ang pinto ng kondo. Habang hindi naman namalaya ni Moira na si Carlos pala ang pinagbubuksan niya. Dahil buong akala nga niya ay may nakalimutan lang itong si Zoe kaya bumalik sa kondo. Nakapasok si Carlos at pinagsusuntok niya nga itong si Moira. Pilit pumipiglas itong si Moira at nagmamakaawa kay Carlos pero hindi na nga siya pinapakinggan ito. Napuruhan ni Carlos itong si Moira. Dahil pinagpupukpok niya nga ito ng vase. Hindi na pinakinggan ni Carlos si Moira sa pagmamakaawa niya. Sa Apex naman, nagtanong itong si RJ kay Doc Ray kung ano na nga ang progress nitong si Lynette. Dahil excited na nga siyang masabi ulit ang totoong nararamdaman niya at excited na nga siya na tanungin si Lynette kung pwede ba nga daw siya ulit natanggapin sa buhay nila nitong si Annalyn. Ngayong nagpaalam na din naman siya kay Annalyn. Naliligawan niya nga ulit itong si Lynette. At ang sabi nga nitong si Annalyn ay si Lynette lamang ang maaaring makapagdesisyon ng pagmamahal niya dito kay RJ. Natuwa naman si RJ dahil alam niya nga na mahal pa rin nga siya nitong si Lynette. Sinabi naman ni Doc Ray na may similarities si Lynette at si Moira dahil pareho nga itong nakakonfine sa Apex. At pareho ngang nagkaroon ng hematoma. Habang nakikinig lang si RJ, dinagdag ni Doc Ray na alam mo pa bang may common pa si Moira at si Lynette? Other than you? Kaya naman nagtaka ito kung ano pa nga ba ang meron na pagkakapareho ni Lynette at Moira. Dito nga ay naisip niya si Carlos. Dahil si Carlos nga daw ay ang hinahunting nitong si Moira. At dito nga daw itong si Moira ay sinaktan din itong si Carlos. At ito naman daw si Lynette ay sinaktan nga din ni Carlos at kinidnap pa nga. Samantalang, nag-usap naman si Carlos at si Doc Romualdo. Inutusan kasi ni Carlos si Doc Romualdo na alamin ang kalagayan ni Lynette. Kaya naman, tinanong siya ni Carlos kung ano nga ang nangyari sa lakad niya. At kamusta na nga daw ang asawa niyang si Lynette. Sinabi ni Doc Romualdo na hindi pa din nga nagigising itong si Lynette. Kwento naman ni Carlos kay Doc Romualdo ang ginawa niya nga dito kay Moira. Na sinundan niya ito sa kondo at pinagsasaktan niya nga sa kondo ni Zoe. Dun nga ay napagsabihan siya ni Doc Romualdo na kung mahal mo pa ang buhay mo at gusto mo pa nga makita ang asawa mo, magtago ka muna Carlos. Dahil sa ginawa mo kay Moira, mas lalong lumiit ang mundo mo. At mas lalo nga silang maghihinala at paniniwalaan si Moira na ikaw talaga ang mastermind. Napag-isip-isip din ni Carlos na baka tama nga itong si Doc Romualdo dahil mas lalo ngang lalala ang kanyang kaso. Pero sa kabilang banda, naisip niya nga rin na paggigantihan itong si Moira dahil nga sa pinagdidiinan nga siya na siya ang mastermind na kahit hindi naman nga siya ang gumawa ng pagplanong kidnap dito kay Don Pepe. Patuloy pa rin ngang tinutulungan ni Doc Romualdo itong si Carlos dahil alam niya nga ang kayang gawin nitong si Doc Carlos sa kanya kung sakaling ang hindi niya tulungan ito. Samantalang, dumagsa naman ang mga pasyente sa East Ridge na sinusugod nga dito sa East Ridge. Pakantaka nga ang iba dahil pare-pareho itong sumusuka ng dugo. Dito nga ay nakwento nitong si Annalyn ang napanood niya nga sa balita.
na may TSB outbreak sa syudad. Kaya naman, nagtaka sila Nurse Karen kung ano nga ang TSB virus na sinasabi nitong si Annalyn. Kaya tinanong niya ito. Sinabi ni Annalyn na ang TSB virus ay transystemic virus kasing deadly nga daw ito ng Ebola. Samantalang, nagpunta naman sa East Ridge si Annalyn para puntahan sila Lyndon at tutulungan niya nga daw ito. Nagpresenta naman si Annalyn dahil may alam na siya sa sakit na kumakalat na yun. At dahil napanood niya na nga at nai-research niya na ako ang sakit na kumakalat dito sa syudad. Pero tumutol lang sa kanya ang doktor. Sinabi nga sa kanya na alam kong genius ka, Annalyn. Pero hindi mo linya ang disease outbreak na yan. Kaya hindi kita pahihintulutan na tumulong sa East Ridge. Hindi ka epidemiologist, doktora. Nabigla naman si Annalyn sa sinabi ng doktora. Pero hindi pa rin nagpapigil si Annalyn dahil dumagsa na nga lalo at lumala na ang outbreak na nangyayari. Pinilit niyang makatulong dito kala Lyndon dahil nga itong ang outbreak ay masyado na kumakalat at masyado nang marami ang pasyente na isinusugod dito sa East Ridge. Pati na nga rin sa Apex ay dumarami na rin ang sinusugod. Ito nga ay may chinek pa nga itong si Annalyn na isang pasyente. Dito nga ay napag-alaman niya na wala na nga itong pulso. At dito ay nire-revive nga nila ni Doc Lyndon itong pasyente dahil alam niya nga na kayang-kaya pa yon i-revive. Ano kaya ang nangyari kay Moira? Napuruhan kaya siya ni Carlos? At gaano na naman kaya katindi ang kumakalat na virus sa syudad? Isang malaking problema na naman kaya ang kakaharapin nila? Sino kaya sa kanila ang magkakasakit? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan sa abot kamay na pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. Catchy!